gusto kong ibahagi sa inyo ang isa sa pinakamahalaga na topiko, mga kapatid, ang kaharian ng bugtong at buhay na Diyos, ng mga Diyos, Panginoong Hesukristo ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ha? Ito po yung pag-uusapan natin, mga kapatid. Dahil ang kaharian ng bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid, ito po ang original na plano ng bugtong at buhay na Diyos. Ito yung plano niya. Ha? At ito po, mga kapatid, napakagandang plano ng bugtong at buhay na Diyos. Napakaganda ang ginawa. Alam niyo ba yung plano ng bugtong? Nung nilikha niya ang lahat ng mga planeta, at nilikha niya sa libutan ito, mga kapatid, bago niya nilikha ang tao, ay gumawa siya ng lahat ng pangailangan ng tao. Naglikha siya ng liwanag, ng tubig, ng mga pagkain natin. At nung naihanda na ng bugtong at buhay na Diyos, di ba ganun tayo pag nag-asawa? Kailangan may bahay ka muna, mayroon kang mga pataniman, kumpleto ka sa gamit, bago ka mag-asawa. Yung mga nag-asawa ngayon, hindi na gayon. Wala pang bahay, wala pang pera, walang kaldero, walang ano. Tapos ang lakas ng loob mag-asawa. Alam mo ganun? Di ba? Sabi niya, Day, mag-asawa tayo, Day. Basta, bisag saging, basta labing. Sa saging-saging lang muna tayo ngayon. Okay lang yan, mga kapatid, sa una, pero pagkakalauna na, di matabag saging. Ha? Papayag ba kayo, mga kapatid, na puro saging lang? Ha? Buti dito sa inyo, maraming unggoy dito. Maraming saging dito. Sabi ko, Madam Ben, dami puro saging ito. Kinanaybilya ba ito? Sabi niya, hindi. Mga saging ng unggoy yan. Marami nga palang unggoy dito. Kaya napakaganda ng plano ng bugtong at buhay. Ang ginawa ng bugtong at buhay na Diyos, nung nagawa niya na lahat, dito niya inilagay sa libutang ito ang puno ng buhay. Alam niyo, mga kapatid, kung nasaan yung puno ng buhay, yun ang pinakasentro ng buong universe. The center of the universe ay ang sanlibutan ito. Yung Garden of Eden. Doon niya nilagay yung Tree of Life. Yun ang original na plano ng bugtong at buhay para madadami tayo. Ang problema ho, mga kapatid, nagkasala ho si Adan at saka si Eva. At nung nagkasala sila, mga kapatid, yung plano ng bugtong at buhay na Diyos ay naudlot. Napakahabang proseso, mga kapatid. At ang sabi ng bugtong at buhay na Diyos, sabi niya kay Adan kay Eva, mga anak, nagkasala kayo, labas kayo muna sa Garden of Eden. Alam niyo kung bakit? Kasi pag sila po ay nakakain ng puno ng buhay, mga kapatid, ay wala nang chance na sila ay iligtas ng bugtong at buhay na Diyos. Kasi pag kinain mo yung puno ng buhay, ikaw ay wala ng kamatayan. At forever kang may kasalanan na hindi na mamatay. Kaya ginawa ng bugtong at buhay na Diyos, pinalabas sila doon sa Garden of Eden. Sabi niya, huwag kang mag-alala. Sa babae ay magmumula sa iyo ang isang binhi na siyang lilipol dito kay Satanas na ito. Nasa lahi mo. Kaya nung pinanganak ko ni Adan at saka ni Eva, itong si Abel, ay si Cain, akala nila yun na. Sabi niya, ito na. Ito na yung pag-asa natin. Makakabalik na tayo sa Garden of Eden. Kaso yung kambal magkapatid, si Cain at saka si Abel, ang nangyari ho, mga kapatid, ay pinatay ni Cain si Abel. At doon ho, mga kapatid, bumagsak ang pangarap nila na Adan at Eva dahil yung inaasahan nila na magbabalik doon sa Garden of Eden ay hindi natuloy. Akala nila yun na yun. Kaya sa panahon ng Israel, mga kapatid, lahat ng mga bata na pinanganak, ang iniisip nila, ito na ang pag-asa natin. Pero tumagal pa ho ang panahon, mga kapatid, hanggang sa dumating ho ang panahon na bumalik ang bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid. Nagkatawang tao siya upang ibalik itong kaharian na ito na sinabi ng bugtong at buhay na Diyos. Kaya itong kaharian na ito, mga kapatid, ay hindi po ito si Pastor Lahi ang nagdala nito, ang nakaimbento nito. Ang kaharian po, mga kapatid, ay nasa puso at nasa utak ng bugtong at buhay. Siya po ang nag-isip nito na ito ang plano niya sa lahat ng kanyang mga bugtong na anak sa sanlibutan ito. Kaya pag sinabi nating kaharian, yan po ay idea. Alam niyo ibig sabihin ng idea? Yung nakaisip ka. Halimbawa, itong microphone na ito, mayroon nakaisip nito, mayroon nag-imbento nito, idea niya na magkaroon nito. Yung mga damit na suot ninyo ngayon, may nakaimbento, may nakaisip niyan. Kayong kaharian, mga kapatid, na nakaisip nito, mga kapatid, ang bugtong at buhay na Diyos, ang pinakaplano niya mula pa nung simula. So, ano yung kaharian? Ang kaharian ay isang idea. Sabi mo sa katabi mo, idea. May nakaisip niyan. Sino nakaisip? Ang bugtong at buhay na Diyos. Siya ang nakaisip nun. Marami yung reliyon sa buong mundo, mga kapatid. Isa ho diyan yung Buddhism. Yung Buddhism niya, mga kapatid, ang nakaisip niyan, itong si Buddha. Kilala niyo si Buddha? Yung taong kalbo na malaki ang tiyan? Hindi ako yun,
Kamukha ko lang. Siya yung nakaisip ng mga kapatid. Kaya di naman, maraming mga Budismo ngayon, naniniwala sila sa Buddhism. Ha? Mayroon namang tinatawag mga kapatid itong Islam. Ha? Ang Islam naman mga kapatid, nakaisip naman ito ay si Muhammad. Yung Muslim. Ha? Siya yung nagpalaganap mga kapatid ng katuruang Islam at napakarami hong Muslim mga kapatid. Sunod ito naman tinatawag nating democracy. Itong democracy mga kapatid, noong unang panahon walang democracy. Ang nakaimbento nito ay si Socrates, yung Greek philosopher. That the majority of the people will win. Magbubutuhan sila. Alam mo yung butuhan noon? Bato lang yun. Bato. Pupunta ka doon, dalawang lalagyan ng ganon, pipili ka ng dalawang butuhan. Kung sino yung maraming bato, yun ang mananalo. At ito naman mga kapatid, sunod itong religion naman na Catholic na inumpisahan naman ito ng mga kapatid ni Constantine doon naman sa Rome. At ito naman mga kapatid, itong tinatawag nating communism. Itong komunista naman mga kapatid, ang nakaisip naman ito si Karl Marx. Yung sumulat siya ng libro na Das Kapital at ito po ay pinalaganap ni Lenin doon sa Russia mga kapatid kaya nagkaroon ng communism. They have something in common, mayroon silang kapareho. At alam niyo ba kung ano yon? Lahat na ito mga kapatid na idea na ito na lumaganap sa buong mundo. Itong lahat na mga paniniwala na ito lumaganap sa buong mundo, ang lahat na nakaisip nito patay na. Patay na sila lahat. Pero ang tanong mga kapatid, ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Kristong pinakamakapangyarihan sa lahat, ay buhay. Sabi mo sa katabi mo, buhay. Mayroon, at ang itong bugtong at buhay na Diyos itong matid, buhay siya, mayroon ho siyang naisip. At anong naisip niya? Yung kaharian ng bugtong at buhay na Diyos. The kingdom of God lost and the kingdom of God restored. Yung nawalang kaharian mga kapatid ay muling ibinalik ng bugtong at buhay na Diyos. Nung siya po ay nagkatawang tao dito, at pagkatapos nung siya ipinako doon sa krus mga kapatid, ang sinabi niya doon? Tapos na. Ano yung tapos na? Tapos na. Naitayo ko na ang aking kaharian. Nung ipinako ang bugtong at buhay, lahat ng kapangyarihan ay napunta na sa kanya. Nakuha niya na lahat ng kapangyarihan. At ngayon mga kapatid, ang gusto ng bugtong at buhay ay ibigay yung kaharian na yon. Yung nawala na kaharian ni Adan, ni Eva na nawala, ay gusto niyang ibalik doon. Kanino ibabalik? Doon kay Adan. Patay na si Adan. Kanino niya ibabalik? Doon sa mga kalahi ni Adan. Sino itong nagdadala ng katotohanan? Yung mga Hudyo. Ibibigay niya doon ng kaharian mga kapatid. Ang problema, hindi naman tinanggap ng mga Hudyo ang bugtong at buhay na Diyos. Hindi natanggap. Kaya ginawa ng bugtong at buhay na Diyos, ibinigay niya kay Pedro ang susi ng kaharian. Sabi niya, Pedro, ibibigay ko sa iyo ang susi ng kaharian. At ang ginawa ho mga kapatid, si Pedro ho ang nagbukas ng pintuan ng kaharian sa mga hintil. Tayo po bibilong sa mga Gentiles tayo. Hindi ho tinanggap ng mga Hudyo mga kapatid. Ang sabi ng bugtong at buhay na Diyos, sabi ng mga Parasiyo, sabi niya, yung mga tao mo, ang igay nila pag nagsamba, patigilin mo sila. Ang sabi ng bugtong at buhay na Diyos, kung papatigilin ko sila, ang mga bato ang sisigaw. Sino ba yung bato na yun mga kapatid? Ang mga bato na yun, mga hintil yun. Tayo yun mga kapatid. Sabihin mo sa tabi mo, tayo yun. So dito mga kapatid, lahat ito mga tao na ito, na mga reliyon, it's a product of a dead man's idea. Produkto ng mga taong patay na, pero yung mga naisip nila nandito pa rin. Kahit patay na sila mga kapatid, yung idea nila nandito pa rin. Alam nyo ba mga kapatid kung ano yung pinakamayaman na lugar sa buong mundo? Ano yung pinakamayaman na lugar sa buong mundo? Pilipinas? Kayo, ano paniniwala niyo? Ano yung pinakamayaman na lugar sa buong mundo? Ang pinakamayaman na lugar sa buong mundo, alam niyo kung ano? Sementeryo. Bakit? Kasi maraming mga tao doon na namatay, lahat ng utak nila, yung alam nila mga kapatid, na ilibing kasama nila doon. Maraming mga singer, mga awit, manunulat, na matatalinong magagaling mga kapatid, namatay, nabaon lahat, pati alam nila, ay nabaon kasama nila. Kaya ang pinakamayaman na lugar sa lahat, sementeryo. At ang bugtong at buhay na Diyos mga kapatid sa lahat po, nagkaroon ng idea, siya lang po ang karoon ng buhay. Kaya pag-aaralan natin ngayong umaga, ano ba itong kaharian ng bugtong at buhay na Diyos?
Nung pumunta po ako dito mga kapatid, wala ho akong ibang mensahe na madadala sa inyo maliban sa pinaka-importanting mensahe at yun po ang kaharian ng bugtong at buhay na Diyos. Ano ba ang ibig sabihin na maging mamamayan ng kaharian? Ha? At ang sabi po ng iba mga kapatid, ha? Sabi niya, Pastor, saan ba tayo? Ha? Ano bang gagawin natin? Pag namatay tayo, sabi niya, pag namatay tayo, Pastor, alam ko na saan napunta natin. Langit. Lahat tayo gusto pumunta ng langit. Yung buhay natin, papunta ba ng langit? Yung ginagawa natin, diretso ba tayo sa langit? Ha? Marami hong gusto pumunta ng langit mga kapatid. Ha? At karamihan sa atin, ganoon ang pag-isip. Gusto mo talaga mapunta ng langit. Paano ba tayo pupunta sa langit? Anong gagawin natin? Ha? Now, marami ho sa atin mga kapatid, hindi talaga natin alam ang insaktong pangunawa kung ano ang kaharian ng bugtong at buhay na Diyos. Ano ba yung experience ko nito mga kapatid nung mag-umpisa ako sa gawain? Ha? Nung mag-umpisa po ako mga kapatid, nung namatay ho ang aking tatay, sobrang dami ho ng tao. Ha? Interview sa mga media. Ako ay nabalita na sa 24 oras at saka sa ABS-CBN. Nakita niyo sa Pasulay, ini-interview ng media, nandun ako. At nung makita ko yung mga tao ng aking ama, sobrang dami, sabi ko, bugtong at buhay na Diyos, ano bang gagawin ko sa mga tao na to? Sobrang dami. Sabi ko, wag mo akong bigyan ng marami. Bigyan mo ako ng totoong nanampalataya sa bugtong at buhay na Diyos. Ayoko nung mga dami lang na tapos hindi naman talaga totoong mananampalataya. Ibigay mo sa akin totoong nanampalataya sa bugtong at buhay na Diyos at tatayo ang kanyang kaharian mga kapatid. Ha? Now, ako po mga kapatid ay nag-travel na sa buong mundo. Nag-travel na ako. Before ho ako nag-umpisa sa ministry, talagang since when I was elementary, mahilig na po ako mag-travel. Okay? At kaya ho kami nakarating dito sa Palawan at gustong gusto ko sa Palawan dahil napakaganda ho ng Palawan. O palakpakan nyo, taga-Palawan kayo. Ayaw nyo ba dito? Oh. Di ba kami habang nakaupo kami ni Mother Bing kanina, tinitingnan namin yung dagat, ang ganda. Oh, ang ganda ng tanawin. Ang ganda ng patak ng patak, ang ganda ng mga puno. Eh doon sa Manila, makita mo pag ganyan building, basura, aso. Oh, paglakad mo gabi, takot na takot ka ba? Baka may snatcher. Dami mong kinatatakutan. O dito, napaka-bless natin dito mga kapatid sa Karuray. O nandyan si Ilderbong, pag gabi may kuryente kayo. Palakpakan ho natin. Ha? Nung pumunta po ako ng Singapore, pumunta ako ng Thailand, pumunta ako ng Japan, ang pinupuntahan ko doon mga kapatid, yung magagandang lugar. Okay? Pag pumunta ka ng Pilipinas mga kapatid, yung lahat ng mga turista na pupunta dito, anong gagawin nila? Pupunta sila saan? Sa Palawan. Anong gagawin nila sa Palawan? Gusto nila makita yung El Nido. Pupunta sila ng Boracay. Ha? Yung mga turista na pupunta dito mga kapatid, ang unang hahanapin yan kung ano yung maganda sa isang lugar. At pag nakita niya napaganda, mayroong peace and order, sasabihin ng mga bisita, sino bang yung presidente niyo dito? Ang presidente dito ay si Honorable President Rodrigo Roa Duterte. Ha? Ganon din po mga kapatid sa ating pananampalataya. Ha? Bago mo kikilalanin yung hari ng mga hari, kailangan malaman mo muna yung kaharian kung gaano kaganda ang kaharian ng bugtong at buhay na Diyos. Ha? Walang pupunta sa isang bansa na ang hanapin mo, pupunta ka ng Amerika. Anong gawin sa Amerika? Gusto kong makita si Trump. Gusto kong makita si Biden. Gusto kong makita si BBM. Sa tingin mo kaya yun ang pupunta na? Makikita ba nila yung hari na yun? O yung presidente na yun? Hindi. Pupunta ka sa isang lugar, titingnan mo kung gaano kaganda ang lugar, at pag nakita mo kung gaano kaganda, ibig sabihin, magaling yung leader. Magaling yung hari. Kaya ang ginawa ng bugtong at buhay na Diyos mga kapatid, pinapakilala niya ang kanyang kaharian. Dahil kapag nalaman mo na ang kaharian mga kapatid, doon mo kikilalanin ang hari ng mga hari na walang iba ang bugtong at buhay na Diyos mga Diyos, Panginoong Jesucristo may nakamakapangyarihan sa lahat. Kaya yung promotion ng Department of Tourism, it's more fun in the Philippines. Napaganda sa Pilipinas. Ha? At dito ho mga kapatid, marami ho tayong pwedeng pag-usapan nito na magandang topiko mula sa banal na kasulatan. Ako ho mga kapatid ay, nung ako ay nasa high school, yung bahay ho namin mga kapatid,
pagdating ho Sabado ng hapon, punong-puno ho ang bahay namin. Alam niyo kung bakit? Lahat ho ng reliyon doon nagdidebate sa harap doon sa loob ng bahay namin. Lahat ng reliyon, Muslim, Adventist, Mormons, Jehovah's Witness, mga kapatid, doon sa bahayan. At pag mayroong reliyon na tatayo doon sa harap, mga kapatid, gigisahin lahat ng mga reliyon nandoon yun. So yun naman ang trabaho ko, mga kapatid. Ang ginagawa ko naman, pupunta naman ako sa plaza. Ano gagawin ko doon? Naghahanap din ako doon ng mga pastor na madebate. Tapos yung mga nagsisermon-sermon sa plaza, pag nakarating na kami doon, sabi niya, Brad, magtanong ka. Hindi, Brad, makinig lang kami. Sabi niya, sige na, magtanong ka na. Naku, pag nagtanong ako, baka aalis ka na. At yun nangyari, mga kapatid, ito yung nangyari, pag nagtatanong na, umaalis na ho yung pastor, tatahimik na. At yun po ang ginagawa ko, mga kapatid. Tuwang-tuwa ako kapag mayroon akong pastor na napapahiya doon sa plaza. Pero nung ako po ay nag-aral ng pagkapastor, ay nabago po aking pananaw. Alam nyo sa debate, mga kapatid, kahit pagdating ko ng Cebu, doon agad ako kung saan yung debate, nandoon ako. Nandoon yung iba-ibang reliyon, mga kapatid, itatapon yung Biblia, mga kapatid, halos magpapataya na. Why? Kasi ang dalaho, puro reliyon. At they are killing each other because of religion. Ito po ang upbringing ko, mga kapatid. Napakalayo sa pinanggalingan ko. At nung inaral ko po, mga kapatid, at binigay sa akin ang bugtong at buhay na Diyos patungkol sa kanyang kaharian, mga kapatid, ako po ay naliwanagan at sinimulan po ako niya bigyan ng matinding pagkahumaling sa kanyang kaharian, mga kapatid. At sabihin ko sa inyo, baliw na baliw ako sa kaharian ng bugtong at buhay na Diyos. Kaya, gusto ko rin na maging baliw kayo, na maintindihan ninyo kung ano itong kaharian ng bugtong at buhay na gusto niyang ipakilala sa atin, mga kapatid. At ngayon ay lumaki aking hilig. Mayroon akong babasahin talata sa inyo, mga kapatid, sa banal na kasulatan patungkol sa kaharian. Lucas 16:16. Ito po ang sabi, purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Ang kautusan at ang mga propeta ay nanatili hanggang kay Juan. Mula nooy, ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos ay ipinangangaral at ang bawat tao ay pumapasok doon na nagpipilit. Ibig sabihin, mga kapatid, John the Baptist is the last prophet. Pinakahuling sugo. Si Juan Bautista. Siya po yung fulfillment, siya yung katuparan doon kay Elias na bumalik sa pamamagitan ng Espiritu at kapangyarihan. Amen? Ito ang sabi niyo, ang kautusan at mga propeta ay nanatili hanggang kay Juan lang. Wala na. Ibig sabihin, yung Espiritu ni Elias na ito, ang tanging natitira na dapat dala-dala natin, at tawag nito ay Espiritu at kapangyarihan ni Elias. Now, mayroon akong isang talata, mga kapatid, na mababasa dito sa Matthew 17:1 hanggang 8. Ito po ay nangyari nung ang bugtong at buhay dinala yung kanyang tatlong malaking at malapit sa kanya. Si Juan, si Pedro, at saka si Santiago. Pumunta sila sa bundok, mga kapatid, at nang dumating sila doon, ay nagbago po ng anyo ang ating bugtong at buhay. Bigla pong lumiwanag ang kanyang katawan, ang kanyang damit, na puting-puti. At yung kanyang ulo, mga kapatid, ay talagang sobrang liwanag, mga kapatid, at halos masilaw itong kanyang mga alagad. At alam nyo ba kung sinong lumitaw doon? 2 sugo ang dumating. Alam nyo kung sino? Si Elias at saka si Moises. 2 sugo, mga kapatid, ang lumitaw. Ano ba ibig sabihin itong 2 sugo na ito? Si Moises po, mga kapatid, ay nagsisimbolo sa mga taong dadalhin sa langit na namatay at nabuhay. Si Elias naman ay ang sugo na dinala ng buhay sa langit. Nagsisimbolo na sa pagbabalik ng bugtong at buhay na Diyos, yung mga taong buhay na madat na ng bugtong at buhay na Diyos, yan yung 144,000 buhay. So dalawa ito, mga kapatid, ang nagpakita dito sa bugtong at buhay na Diyos. Si Moises, siya po yung kumakatawan sa kautusan. Sino ba nagsulat ng kautusan sa Israel? Di ba si Moises? Binigyan siya ng 10 utos ng bugtong at buhay na Diyos. So siya po yung may hawak ng kautusan. Si Elias naman, mga kapatid, siya naman ang nagsisimbolo ngayon sa mga sugo. Kautusan at ang mga sugo. 2. Ano nangyari? Ang ginawa ng bugtong at buhay na Diyos,
pinapakita niya doon sa kanyang tatlong alagad na mga saksi na itong dalawa na ito, ang nangyari ho, kapatid, bigla hong nawala itong dalawa. At sino ho ang natira? Ang bugtong at buhay na Diyos na lang. Ano ho ang gustong iparating dito na bugtong at buhay na Diyos, kapatid? Ha? Ano ang gusto niya iparating? Gusto niya iparating na bugtong at buhay na Diyos? Sa akin na kayo makinig. Ha? Sa akin na kayo makinig. Pagkatapos ho, mga kapatid, nung nawala na si Moises at saka si Elias, anong sabi ni Pedro? Sabi ni Pedro, Panginoon, grabe yung nakita namin, sobrang ganda. Gagawa tayo ng 3 tulda. Sabi agad ni Peter, anong klaseng tulda? Tulda ni Moises, tulda mo, at tulda ni Elias. Ito yung utak ni Pedro, mga kapatid. Makakita ka ba naman ng kakaiba? Hindi ka ba magulat? Hindi ka ba matuwa niyan, mga kapatid? Ha? Pero tandaan ninyo, yung dalawa na yun nawala. Ha? So, anong nangyari dito na gusto iparating ng bugtong at buhay na Diyos? Una, yung bugtong at buhay na Diyos, ang dala niya grasya. At sabi ng bugtong at buhay na Diyos, isasara ko na yung kapanahunan ni Moises. Isasara ko na ang kapanahunan ng sugo. At ang matitira na lang ang aking kapanahunan. Ang kapanahunan ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoon Jesucristo at ang kanyang kaharian, mga kapatid. Ha? Pero ano makita mo ngayon, mga kapatid? Marami pa rin mga tao ngayon naniniwala, lalo na yung mga naniniwala sila, mga kapatid, na sa pagsunod nila sa kautusan ay maliligtas sila. Halos lahat ng relihiyon ngayon, naniniwala sila na kapag sinunod nila yung kautusan, maligtas sila. Sabi ng bugtong at buhay, hindi. Marami namang ibang mga kapatid nag-iisip na kapag sila ay manatili sa sugo, maliligtas sila. So yan po ang ating makikita dito, mga kapatid. Ha? Now, makita natin ang mga tao ngayon, mayroong ginawa na kanta si Padre, sabi niya, lingkod ako ni Kristo. Tama? Lingkod ako ni Kristo sa araw-araw. Talaga bang lingkod ka ng bugtong at buhay na Diyos o lingkod ka ng bugtong na sugo? Ha? Kasi kung talagang lingkod ka ng bugtong at buhay na Diyos, kung ano yung sinabi ng bugtong at buhay na Diyos, dapat yun din ang sinasabi mo. Yan ho ang importante, mga kapatid. At yan po ang pag-aaral natin ngayon. Ha? Now, dito makita natin, marami ho sa atin ngayon na naging baldado at lumpo na ang utak. Naging lumpo, naging baldado ang utak. Dahil hindi ho natin naunawaan kung ano yung napakahalagang topic na binigay ng bugtong at buhay na Diyos. Ha? Kaya wag ho natin gayahin yung utak ni Pedro. Ano sabi ni Pedro? Bugtong, gawa tayong tulda. Isa sa kay Moises, isa kay Elias, isa sa iyo. Wag natin gayahin yun, mga kapatid. Hindi na kailangan ng 3 tulda. Ang kailangan lang natin ay isang tulda. Anong tulda yon? Ang tulda ng grasya at katotohanan na dumating sa pamamagitan ng ating bugtong at buhay na Diyos. Palakpakan natin. Ha? Nawala na yung 2 sugo at ang natira, mga kapatid, ang bugtong at buhay na Diyos. Yung kumikintab na kanyang dayon, kapatid. Na, tanong mo, bakit kaya ginawa ng bugtong at buhay na Diyos yun? Bakit kaya siya nagpakita doon? Bakit kinuha yung 2 sugo? Bakit andoon yun? Ha? Ginawa lang ba ng bugtong at buhay na Diyos para magpasiklab? Anong dahilan? Bakit niya ginawa yun? Ha? Anong ginawa ng bugtong at buhay na Diyos? Bakit siya nagpakita ng ganon? Ha? Dahil ang tanging kailangan lang natin na panahon ay ang panahon na sinabi ng ating bugtong at buhay na Diyos. At yan ang panahon ng kanyang kaharian. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Ha? Now, unawain po natin itong panahon na ito, mga kapatid. Basahin ulit natin ang talata. Lucas 16:16. Ang kautosan at ang mga propeta ay nananatili hanggang kahiwan. Mula nooy, ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos ay ipinangaral at ang bawat tao ay pumapasok doon na nagpipilit. Ano ba itong kaharian ng bugtong at buhay na Diyos? At bakit ito mahalaga? Ha? At dito, mga kapatid, ang unang-unang sermon ho, pag binasa mo yung banal na kasulatan, ang pinakaunang sermon no, na ibinigay ni Juan Bautista, Matthew 3:2, ito yung pinakaunang mensahe ni Juan Bautista. Sabi niya, mangagsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Ito yung pinakaunang sermon.
Magsisi kayo sapagkat malapit ng kaharian. Pag sinabing malapit ng kaharian, dumating na ba? Hindi pa. Wala pa. Parating pa lang. Sabi niya, malapit na. Ha? At nung nagsimula na pong mangaral ang ating bugtong at buwan na Diyos, anong sabi niya? Matthew 4:17. Matthew 4:17, ang sabi dito, purihin ang bugtong at buwan na Diyos, mula noon ay nagpasimulang mangaral si Jesus at magsabi, mangagsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Ito din ang mensahe, nino? Ng bugtong at buwan na Diyos ang kanyang kaharian. Ha? Binanggit ni Apostol Juan sa Ebanghelyo at tinapos ito sa aklat ng pahayag. Sino yung author ng pahayag? Sinong Juan? Yung disipulo, hindi si Juan Bautista. Si Juan. Yung pinakabata na disipulo ng bugtong at buwan na Diyos sa 12 disciples, si Juan, siya po ang sumulat ng pahayag. Ito po ang sinabi ni Juan sa pahayag 11:15. Purihin ang bugtong at buwan na Diyos. Ito sabi niya, ang kaharian ng sanglibutan ay naging sa ating Panginoon at sa kanyang Kristo. At siya'y maghahari magpakailan-kailan paman. Kumbaga ito na yung final statement. Maghahari ang bugtong at buwan na Diyos. Mateo 6:33. Ano yung makikita mo ng mga salita ng bugtong at buwan na Diyos patungkol sa kaharian? Sabi niya, mayroong sinabi ang bugtong at buwan na Diyos. Sa kanya ito nagmula. Mateo 6:33. Purihin ang bugtong at buwan na Diyos. Sabi niya, datapat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag na lang. Anong pinapahanap sa atin? Kaharian. Ano mo ba ibig sabihin ng hanapin? Ano ba ibig sabihin ng hanapin? Ibig sabihin, dapat naisin mo itong malaman. Gustuhin mo itong malaman. Mag-imbestiga ka. Galugarin mo ang banal na kasulatan. Yun po ibig sabihin ng hanapin mo. Talakayin mo. Pag-aralan mo. Siyasatin mo ang kaharian ng bugtong at buwan. Wala hong sinasabing ibang hanapin, mga kapatid, ha? Ang pinapahanap sa atin ay ang kaharian ng bugtong at buwan na Diyos. Ano pa? Pag hinanap mo, italaga mo yung iyong oras at panahon. Kaya ginagagala ko nandito ngayon dahil itinalaga niyo yung time niyo. Mahalaga po yung time ninyo, pero nandito kayo, nakinig kayo sa isang tao na hindi nyo kilala. Pumunta dito, mga kapatid, nagtalaga kayo ng time. Dahil ang sinabi ng bugtong at buwan na Diyos, hanapin mo ang kanyang kaharian, para maunawaan mo ito. Para mo ito ay matutunan, para makita mo kung paano gumana at gumalaw ang kaharian ng bugtong at buwan na Diyos. Sa madaling sabi, ang una daw na naisin mo, mga kapatid, na malaman mo ang patungkol sa kaharian. Saan ba yung kaharian? Paano ba ito gumana? Saan ba natin ito matatagpuan? At mga kapatid, napakalinaw po ng misyon ng bugtong at buwan na Diyos pumunta sa libutan. At ito po ay para sa iyo, para sa atin, na maunawaan mo, na matanggap mo ang kanyang kaharian. Mateo 4:17, purihin ang bugtong at buwan na Diyos. Ito sabi niya, mula noon ay nagpasimulang mangaral ang bugtong at buwan na Diyos, Panginoong Jesucristo, at nagsabi, mangagsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Ang bugtong at buwan na Diyos may sabi nito. Lucas 4:43. Purihin ang bugtong at buwan na Diyos. Datapat sinasabi niya sa kanila, dapat namang ipangaral ko sa mga ibang bayan ang mabubuting balita ng kaharian ng Diyos sapagkat ganito ay isinugo ako. Wala akong ibang pinapaminsahe, mga kapatid, na ginawa maliban sa kaharian ng bugtong at buwan na Diyos. Alam nyo, pag ikaw po ay napasali sa isang reliyon, ang reliyon ng mga kapatid, kinokontrol ka. Pag sinabi, ito ang iboto mo. Kontrolado ka, mga kapatid. Bakit? Kasi sumama ka sa reliyon eh. Yun ang sinamahan mo. Pero sa kaharian, mga kapatid, sino nagkokontrol sa'yo? Ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Panginoon Jesucristong makapangyarihan sa lahat. Palakpakan natin. Ano sinasabi nito? Naparito ako para ihatid sa iyo ang isang kaharian. Sabi ng bugtong, hindi, pupunta ako sa ibang bayan. Anong gagawin ko doon?
para mangaral ng reliyon. Hindi, pupunta ako doon dahil ipapangaral ko ang ebanghelyo ng kaharian. Hindi sinabi na, pupunta ako doon sa Karuray, ipapangaral ko ang reliyon. Sabi niya, ipapangaral ko ang ebanghelyo ng bugtong at buhay na Diyos. Ha? Now, ano ba itong kaharian? Ha? Ang kaharian ay soberanong pamumuno at ang impluensya ng isang hari. Okay? Soberanong pamumuno. Ibig sabihin, mayroong kanta si Padilla Jesus Christ, the only supreme God. Ibig sabihin ng supreme God, soberano. Siya ang pinakataas sa lahat. Siya ang namumuno at mayroon siyang impluensya sa kanyang teritoryo. Pag sinabi nating king, ibig sabihin nun, hari. Pag sinabi nating dam, means dominion, may nasasakupan. May tao. Sino yung tao na bugtong at buhay na Diyos? Tayo. Kaya dito mga kapatid, pag nabinasa mo simbahan, may nakalagay doon, hari ng mga hari. Sino yung hari ng mga hari? Yung hari na malaki, kapital na hari, bugtong at buhay na Diyos. Sino yung hari na maliit? Tayo yun. Bakit? Anak tayo ng hari. Mayroong ibigay sa inyong kwento mga kapatid, mayroong isang hari. Mayroon siyang asawa, mahal na mahal niyo yung kanyang asawa. At mayroon po siyang anak na 2. At yung kanyang asawa ay buntis na naman ng kanyang ipangatlong anak. Pero mga kapatid, yung kapatid ng hari, inggit na inggit sa hari. Kasi masaya yung hari. Ha? Mayroon siyang anak, yung kapatid niya, hindi naman siya nagmana ng trono, wala rin siyang pamilya, kaya nainggit po yung kapatid ng hari. Ang ginawa nito mga kapatid itong kapatid ng hari, isinumpa niya yung asawa ng hari. Ha? Kinulam niya. Ngayon mga kapatid, nung pinanganak na yung anak ng reyna mga kapatid, namatay yung asawa ng hari. Lungkot na lungkot yung hari mga kapatid. Namatay yung kanyang asawa. Sabi niya, mahal! Nung lumabas yung bata mga kapatid, sabi niya, ito na lang ang tanging alaala ko sa aking mahal. Inalagaan yung kanyang anak mga kapatid. Nagtaka yung hari, nung lumalaki yung mga bata, parang hindi siya kilala. Sabi, ano ba nangyari sa bata na ito? Parang may sayad man. Pero mahal na mahal siya ng hari mga kapatid. Ha? Mahal na mahal siya ng hari. Tapos ang ginagawa niya itong bata na itong mga kapatid, makakita siya ng mga ginto, tinatago niya. Mga barya kinukuha niya. Sabi ng kinausap ng hari yung anak niya, sabi, anak, hindi mo kailangang pulutin yung mga barya-barya na yan. Mayaman tayo. Kahit ipanganak ka pa lang 100 beses, hindi mo kayang ubusin ang kayamanan natin. Mayaman tayo. Hayaan mo na yan. Ang nangyari ho noon mga kapatid, namatay yung hari. Matanda na. One time mga kapatid, nagparade sila para makita ng mga tao yung kanilang kaharian. Nagparade doon kasama yung kapatid niya. Yung kanya namang kapatid na bunso ay sumama sa parade. Nahiwalay ho sa parade. Napunta sa isang iskinita mga kapatid. At pagdating niya doon, nakita niya yung mga bata na naglalaro ng, ano tawag niyan? Hantak. Eh sa sobrang tingala nung anak ng hari, nasagi niya isang bata. Nung nasagi niya mga kapatid, natalo siya sa doon sa hamtak. Nagalit yung bata. Sabi niya, natalo ako dahil sa'yo, ginalaw mo ako. Sabi ng bata, wag. Sabi niya, wag mo ko saktan. Sabi niya, babayaran kita. Ang ginawa ng bata mga kapatid, kinuha niya yung singsing niya. Nung makita ng bata ang singsing mga kapatid, nagtakbuhan lahat ng mga bata. Nagulat yung prinsipe. Bakit nagtakbuhan? Tapos nakita niya sa unahan, nandoon na yung kuya niya, takbo siya doon, sumakay ulit siya sa karwahe. Sabi niya, saan ka magaling? Sabi niya, naligaw ako. Sabi niya, alam mo kuya, sabi nagtaka ako kanina. Sabi bakit? Yung mga bata doon ba? Pinakita ko na yung singsing ko, nagtakbuhan sila. Sabi nung kapatid niya, alam mo yung singsing na yan, yan ang nagpapatunay na ikaw ay anak ng isang hari. Ha? Kasi noong unang panahon mga kapatid, yung lahat ng mga legal papers, singsing ang ginamit, pangsilyo. Nung namatay na yung mga kapatid yung hari, after ng 1 linggo, ay nagkasakit yung kapatid ng hari. At nung magkasakit yung kapatid ng hari, mga kapatid, sabi nung nagkonfesal yung kapatid ng hari. Sabi niya, alam mo, gusto ko sanang mangumpisal. Sabi niya yun, yung
ako ang dahilan kung bakit yung anak ng hari ay hindi niya nakilala yung kanyang ama. Kasi ako ay mayroong binitiwang sumpa na yung bata na yan ay lalaki na hindi niya maramdaman yung pagmamahal ng kanyang ama at hindi niya makilala yung kanyang totoong ama. Yun ang sumpa na binitiwan niya. At nung mamatay yung babae, yung kapatid ng hari, yung bata na yon, lumaki ho siya mga kapatid na palaboy-laboy at hindi niya nabigyan ng halaga na siya pala ay anak ng isang hari. Now, ano ba yung moral lesson ng kwento mga kapatid? Ang moral lesson doon, si Satanas, nung nagkasala ang tao mga kapatid, kinulam niya tayo. Isinumpa tayo mga kapatid, di ba yung ahas, sinumpa. Nadamay tayo sa sumpa ni Satanas na hindi natin makikilala mga kapatid na tayo ay anak ng bugtong at buhay na Diyos. Ito po ang ayaw na ayaw ni Satanas na mangyari, na malaman mo na ikaw ay anak ng hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, Diyos ng mga Diyos. Kasi pag once na malaman mo mga kapatid, nasa iyong kamay ang lahat ng pagpapala mga kapatid ibibigay sa iyo. Hindi ka mahirap, anak ka ng hari ng mga hari ng bugtong at buhay na Diyos. Ito ang gustong mensahe ng bugtong at buhay na Diyos. Kaya pag sinasabi natin kaharian ng bugtong at buhay na Diyos mga kapatid, ibig sabihin yung sovereign niya, yung kapangyarihan ng hari mga kapatid na nakakaapekto sa kanyang nasasakupan. Yung sovereign niya mga kapatid, yan ang nag-iimpluwensya. Ibig sabihin mayroong impluwensya yung hari na yon. At naapektuhan niya yung kanyang nasasakupan. Kanya, ano yung kalooban ng hari? Ano yung layunin ng hari? Ano yung plano ng hari? Na i-implement niya sa kanyang sangbayanan. Ganun po ang ibig sabihin ng kaharian mga kapatid. Kaya ang ating motto sa kaharian is, not my will, but thy will be done on earth as it is in heaven. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. So yung kaharian pala mga kapatid, gobyerno ito. Ang demokrasya ay gobyerno. Ang komunista, gobyerno. At ang kaharian ng bugtong at buhay na Diyos ay isang gobyerno. Isang pamahalaan na mayroong malakas na epekto o impluensya sa isang teritoryo. Kapag ikaw ay nagpasakop sa kaharian ng bugtong at buhay na Diyos, mayroong epekto ang bugtong at buhay na Diyos sa'yo. Yung dati mong ginagawa, hindi mo na ginagawa. Bakit? Kasi nga, alipin ka ng bugtong at buhay na nagpasakop ka sa kanyang kaharian. Kaya kung ano yung kalooban ng bugtong at buhay na Diyos, ay kalooban mo na rin. At kung ano yung pinag-utos sa bugtong at buhay na Diyos, ginagawa mo na rin. Alam mo, sabi ng pastor namin, ibigin yung kaaway. Kaya, iniibig kita. Pero kung hindi dahil sa pastor na yon, kanina pa tinamaan ng suntok ko. Di ba ganun sa reliyon? Sa kaharian hindi. Bakit mo niya minamahal yung kapatid mo? Minamahal mo siya dahil mapagmahal ka. Parang nagmamariho ka ng sasakyan. Pag bumili ka ng sasakyan, mga kapatid, may mga manual yan. May mga laptop, may manual yan. Yung organ, may manual. Bago mo gamitin yung sasakyan, kailangan alam mo yung manual. Kasi yun ang magtuturo sa'yo paano gawin mo. Pag nag-drive ka ng sasakyan, titingin ka ng manual mo. Diko, kanan, kaliwa. Primera, segunda, tercera, kwarta. Kalaunan mga kapatid, hindi mo na kailangan tumingin ng manual. Bakit? Alam mo na Yung kaharian ganun mga kapatid. Lahat ng kautusan ng bugtong at buhay na Diyos na pinapagawa sa'yo, kaparti na ng pagkatao mo. Naging kultura mo na. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. Ibig sabihin, na-impluensyahan ka ng bugtong at buhay na Diyos. Kaya ang sabi ng bugtong at buhay na Diyos, magsisi kayo sapagkat ang kaharian ng langit ay malapit na. Ano ibig sabihin ng bugtong at buhay na Diyos doon? Baguhin mo ng takbo ng isip mo dahil ang pamamahala ng bugtong at buhay na Diyos ay bumalik na sa lupa upang maapektuhan ito ng kanyang kalooban, ng kanyang layunin at ng kanyang mga plano na gusto niyong ipalaganap dito mga kapatid. Hindi po yung pumunta ang bugtong at buhay na Diyos mga kapatid sa libutan para magtayo ng reliyon. Hindi ako naniwala mga kapatid at wala kang mababasa sa Biblia na pumunta ang bugtong at buhay na Diyos para magtayo ng reliyon. Hindi yun ang plano ng bugtong at buhay na Diyos. Nung ipinako, nung siya po ay nililitis ang bugtong at buhay na Diyos, maraming tinanong si Pilato sa kanya. Sumagot ba siya? Hindi.
Anong lang yung sinagot ng bugtong at buhay? Sabi niya, ikaw ba ang hari? Anong sabi ng bugtong at buhay na Diyos? Yan bang na sinabi mo, galing ba sa'yo yan o narinig mo lang? Sabi niya, ako ay hari. Sa lahat ng mga tanong sa kanya mga kapatid, hindi niya sinagot. Ang sinagot niya lang, patungkol sa kanyang kaharian mga kapatid. Dahil yun ang pinakamahalaga sa lahat. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos. Ha? Hindi siya pumunta dito para magtayo ng reliyon. Pumunta siya dito upang ang sanlibutan ito ay maapektuhan ng kanyang kapangyarihan. Ha? Maramdaman mo ang kanyang paghahari, mga kapatid, na mayroon talagang pagbabago sa buhay mo. Yun ang gusto mangyari ng bugtong at buhay na Diyos. Kasi kung ikaw ay isang manampalataya at wala namang nabago sa buhay mo, magdududa na talaga ako niyan kung nandyan ba talaga sa iyo ang bugtong at buhay na Diyos. Baka wala naman talaga sa loob. Wala kang mahagilap. Ha? So yung kaharian ng bugtong at buhay na Diyos, mayroon siyang nasasakupan at yung kanyang nasasakupan ay maapektuhan ng kanyang kalooban, layunin at mga plano. Ha? Ang sabi ng bugtong at buhay na Diyos, di ba kapag manalangin ka, sabi ng bugtong at Diyos, ganito kayo manalangin. Ano sabi niya? Lucas 11:2. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Ang sabi niya, Ama namin na nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo. Kailan daw darating yung kaharian? Ha? Sambahin nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo. Pag sinasamba mo yung pangalan ng bugtong at buhay na Diyos, yung kanyang kaharian ay darating. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Sabi niya, masunod nawa ang kalooban mo. Saan? Sa langit? Hindi. Dito, sa lupa, at ganun din sa langit. So saan mag-uumpisa yung kaharian? Dito. Hindi doon. Kaya paniniwala ng ibang kaharian doon sa langit, hindi. Ang kaharian dito muna mag-uumpisa yan. Dito sa lupa, ito mangyayari ang kaharian ng bugtong at buhay na Diyos. Ha? Dito mag-uumpisa. Ang sinabi ng bugtong at buhay na Diyos, ang inyong pangunahing panalangin ay na ang bugtong at buhay ng Jesucristo ay makaapekto sa planetang ito ng kanyang kalooban dahil sa kanyang ginawa dito sa kaharian. At ang mga hari ay nakakaapekto sa teritoryo sa kanilang kalooban. Ha? Kung anong gusto ng hari, yun ang nagaganap. Ha? Sa kaharian mga kapatid, whatever the words of the king will automatically becomes the law. Ano yung binitiwang salita ng bugtong at buhay na Diyos? Batas yun. Kaya yung bugtong at buhay na Diyos, mayroon akong nabasa doon sa Facebook Sabi niya, may nag-comment doon, sabi niya, ang bugtong at buhay na Diyos ang aming presidente. Sabi ko, mga kapatid, ang bugtong at buhay na Diyos ay hindi presidente. Siya ang ating hari. Kasi pag sinabi mo ang bugtong at buhay na Diyos, presidente mo, yung presidente mga kapatid, bago maging presidente yan, binubutuhan mo na yan. Magbubuto ka muna. Ang bugtong at buhay na Diyos, hindi niya kailangan ang buto mo. Tayo sa gusto mo! Ang hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon, bugtong at buhay na Diyos. Hindi mo kailangang butuhan yan. Ha? Hindi siya pumunta dito bilang isang ministro. Ha? Hindi siya kumandidato mga kapatid. Hari ng mga hari siya. Tanggapin mo man o hindi, hari ang bugtong at buhay na Diyos. Ha? At dapat siya ang mamuno sa atin mga kapatid dahil siya ay hari ng mga hari. Now, sabihin po natin mga kapatid sabay-sabay. Ang kaharian ng bugtong at buhay na Diyos ay dumating na sa buhay ko dito sa loob ko. Di ba sabi ng bugtong at buhay na Diyos, the kingdom of God is within you. Nasa loob mo ang kaharian ng bugtong at buhay na Diyos. Ha? Alam mo kapatid sa banal na kasulatan, yung unang-unang binigay po ng bugtong at buhay na Diyos sa tao, kaya Adan at Eva, alam niyo kung ano? Kaharian. Ha? Kaharian. Dito po sa Genesis chapter 1 verse 26, mayroon nung ginamit na kawili-wiling salita dito ang bugtong at buhay na Diyos. Sabi niya, Genesis chapter 1, 26, purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Sabi niya, at sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis at magkaroon sila ng kapangyarihan. Sa English po mga kapatid, dominion. Kapangyarihan saan? Sa mga isda sa dagat at sa mga ibon sa ipapawid at sa mga hayop at sa buong lupa at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. Ibig sabihin, binigyan tayo ng kaharian ng bugtong at buhay na Diyos. Yun ang pinakaunang binigay sa atin ng bugtong at buhay na Diyos.
nung magkasala si Adan sa iba, yun nawala. Ano yung nawala sa kanila? Kaharian. Pangalawa, katuwiran. Kasi nung unang mga tao, nung mga kapatid, walang damit. Hubad sila. Ang damit nila is puti. Yung damit na puti na yung kapatid, hindi mo nilalabahan yun. Ang tawag doon, kabanalan. Ha? Kabanalan ang tawag doon. Nung nagkasala sila sa iba, sabi niya, nakita nila, hubad na sila nung ginawa nila. Nagkuha na sila ng mga dahon doon dahil nakita na nila yung kahubaran nila. Dalawa yung nawala. Kaharian at katuwiran. Kaya sabi ng bugtong at Buenos, hanapin mo ang kaharian at ang katuwiran. Lahat ng bagay idadagdag na lang. Dahil ito yung dalawang bagay na nawala kay Adan at kay Eva dito sa Hardin ng Eden. Purihin ang bugtong at buwan na Diyos. Now, itong salitang kapangyarihan o dominion, ito po ay nagbumula sa salitang Hebrew na mamlaka. Sabihin mo mamlaka. Na ibig sabihin ng mamlaka, mga kapatid, ay kaharian. Now, Genesis chapter 1 verse 26, babasahin ko, mga kapatid, na gamit yung salitang kaharian. Ito ang sabi, mga kapatid, purihin ang bugtong at buwan na Diyos. At sinabi ng Diyos na gawin natin ang tao ayon sa ating larawan at pagkakahawig at hayaan mo silang magkaroon ng kaharian sa ibabaw ng lupa. Yun talaga yung original plano ng bugtong at buwan na magkaroon ng kaharian sa sanlibutan ito ayon sa banal na kasulatan. Ha? At magkakaroon siya ng malaking epekto, ha? O impluensya sa bagay na ito. Ito'y nawala kay Adan at kay Eva. Mamlaka, yung kanyang dominion. Nakuha ni Satanas ito. Kaya sinasabi ni Satanas, I am the king of the world. Saan galing yung kapangyarihan niya? Doon kay Adan at kay Eva. Napunta sa kanya at nagkatawang tao ang bugtong at buwan na Diyos, yung pangalawang Adan, at nabawi niya yung kapangyarihan na yon, napunta na ngayon sa ating bugtong at buwan na Diyos. Ha? Purihin ang bugtong at buwan na Diyos. Narito na ang kaharian ng bugtong at buwan na Diyos. At yan po ang mensahe niya. Matthew 4:17, sabi niya, magsisi kayo dahil dumating na ang kaharian. Anong klaseng kaharian yon? Mamlaka, kapangyarihan, at ibinalik niya ang pamamahala sa atin, mga kapatid. Purihin ang bugtong at buwan na Diyos. Ha? Nasa atin ang kapangyarihan. Sabi mo, nasa atin na. Yung bugtong at buwan na Diyos, mga kapatid. Ha? Sino yung, nung nagkatawang tao ang bugtong at buwan na Diyos, sino yung mga taong kumakalaban sa kanya? Ha? Sino yung mga taong kumakalaban sa bugtong at buwan na Diyos? Ang relihiyon. Yun ang kumalaban sa kanya. Yung mga makasalanan, hindi kumalaban sa kanya. Yung sinong kasama ng bugtong at buwan na Diyos? Mga lasinggero, maniningil ng buwis. Ha? Yun ang kasama ng bugtong at buwan na Diyos. Kinalaban ba siya doon? Hindi. Sinong kumalaban sa kanya? Reliyon. Yun ang kumalaban sa ating bugtong at buwan na Diyos, mga kapatid. Mababasa natin ito. Ha? Bakit? Dahil yung paghari ng bugtong at buwan na Diyos, kalaban ng reliyon. Since from the time. Ha? Kasi ang tao, kapag nasa kaharian ka ng bugtong at buwan na Diyos, ilalim ka sa kapangyarihan ng bugtong at buwan na Diyos. Hindi ka ilalim sa pagkukontrol ng mga reliyon sa sanlibutan ito. Ha? Kaya pag sinasabi nila, mga kapatid, pag naminsahe na si Pastor Lahi, sabi niya, huwag kayong makinig dyan, huwag niyong pakinggan si Pastor Lahi. Bakit? Kasi under sila sa reliyon eh. Ha? Pero under ka sa kaharian ng bugtong at buwan na Diyos, sabi, makinig ka sa kanila, no problem, pakinggan mo. May kalayaan ka, why? Dahil ikaw ay nasa kaharian ng bugtong at buwan na Diyos. Mayroon kang kalayaan, mayroon kang otoridad, at ang bugtong at buwan na Diyos ay naghahari sa iyong buhay. At mayroon siyang epekto sa buhay mo. Purihin ang bugtong at buwan na Diyos. Ha? Now, kapag ikaw po ay nasa reliyon, nababawasan po, mga kapatid, yung layunin ng bugtong at buwan na Diyos. Ha? Nagiging inutil, nagiging baog, hindi po lumalago, mga kapatid. Ha? At sa maraming bagay, nakita natin yan, na nagiging walang silbi. Ha? Sabi nga ng iba, Pastor, ilan ba yung simbahan dito ng ganitong reliyon? Sabi niya, mayroon na simbahan sila dito, 10 yan. 10 yung simbahan nila sa isang barangay lang. Tapos tanungin mo, kumusta naman ang krimen dito? Ako, Pastor, grabe, talamak dito ang krimen. Maraming droga dito. Paano nangyari yun? 10 ang simbahan, tapos talamak ang krimen? Paano nangyari yun? Ha? Hindi nyo ba napansin, mga kapatid?
Ang daming reliyon. Bakit? Napakaraming bisyo. Ha? Alam nyo ba, ayon po dito mga kapatid, mayroong survey. Transparency International. Ha? Ayon po sa Transparency International 2021, ito po yung listahan ng mga bansa na korap. Sa 180 na bansa na mga korap, na mga kawatan, na mga tulisan, alam nyo ba kung pailan ang Pilipinas? Ika-11 tayo mga kapatid. Ha? 180 na bansa, ika-11 tayo sa mga pinakakurap at kawatan na bansa mga kapatid. And yet, kiniklaim natin na tayo ay isang Kristiyanong bansa. Bakit nagaganon yon, Elder Bong? Anong problema? Ha? Daming reliyon, daming simbahan. Pero bakit pinakakurap? What happened to the religion, mga kapatid? Kasi yung reliyon, may nagtayo niyan. Pero ang kaharian ng bugtong at buwan ng Diyos, siya po ang nagtayo. Purihin ang bugtong at buwan ng Diyos. Ha? Yung reliyon, mga kapatid, hinihiwalay ka. Pag sumali ka sa reliyon, mga kapatid, yun ang nagpapahiwalay sa'yo. Kaya mga Pilipino, dahil sobrang dami ng reliyon natin, hiwa-hiwalay tayo. Ha? Pero hindi ko tinuruan dito mga kapatid na, Katoliko yan, huwag niyong kausapin yan. Wala tayong turo. Mayroon ba tayong ganyan dito? Wala. Everybody is welcome. Ha? Why? Because we are in the kingdom of God. At ang bugtong at buwan na Diyos ang naghari sa atin. Purihin ang bugtong at buwan na Diyos. Ha? Yung reliyon, ang ginagawa ng reliyon, inihanda ka para saan? Na pumunta sa langit. Sabi, gusto mong maligtas? Pumunta sa langit. Dito ka sa amin. Yan. Di ba narinig yan? Pag hindi ka sumapay sa aming simbahan, hindi ka maligtas. Dapat nasa loob ka ng kawan. Dito ka lang sa amin. Pag dito ka, siguradong ligtas ka. Ha? Pero ang kaharian ng kapatid, hindi. Hindi ka handa papunta sa langit. Anong ginagawa sa'yo? Sinabi ng bugtong ng Diyos, dito ka muna sa lupa. Ipakita mo na ikaw ay mamamayan ng kaharian. Magpakita ka ng kabutihan sa paligid mo. Kaya alam mo minsan mga kapatid, napaka-outdated natin. Alam mo yon? Yung iba nga, nagmunga na lang. Bakit nagmunga? Anong ginagawa ng mga munga? Umaga hanggang tanghali, hapon, Panginoon. Pag nakita mo sila, ay ang banal-banal. Marami naghihirap doon. Hindi, dito tayo, manalangin tayo. Bakit ganon? Kasi naghanda sila. Punta na tayo sa langit. O, may nangailangan dito. Shh, tabi kayo dyan. Banal kami dito. Punta na tayo ng langit. Pero ang kaharian mga kapatid, anong ginagawa ng kaharian? Wala kang bigas. Halika, tulungan kita. O, naibilya. O, dito pa lang mga kapatid, randam mo na ang langit. Ano yung langit? Tumutulong ka. Yun pala ang kaharian mga kapatid. Pag pinapractice mo na yung ugali ng kaharian, sabi ng bugtong, punta na tayo sa langit. Sabi na Panginoon, sabi niya, wala akong damit, dinamitan mo ako. Wala akong pagkain, pinakain mo ako. Nasa kulong ako, dinala mo ko. Sabi, kailan ko ginawa yan? Kailan ko ginawa? Sa sobrang daming ginawa, hindi niya na maalala. Bakit? Nilagay tayo ng bugtong at buwan na Diyos sa lupaing ito upang tayo maging pagpapala sa lupaing ito. Pinanganak kayo, nandito kayo sa Karuray para maging magpapala kayo sa Karuray mga kapatid. Pag sinabi ko, mag-meeting ko dito, sabihin ko sa mga barangay, papayag ba kayo na si Elder Bong pauwi? Tanggalin na natin si Elder Bong dito, pauwi na, paalisin na natin na lilipat na sila ng Karuray. Ano kayo sabi ng kapitbahay niya? Patay, brand out. Wala na. Ha? Sabi ni Elder Bong, pupunta na kami sa langit. Naku, wag naman, brand out kami dito. Oh. Kahit iwanan mo ng generator yan, pag nasira yan, sana si Elder Bong, hanapin ka pa rin nun. Ha? Yon ang ibig sabihin ng kaharian. Nilagay ka sa lugar na ito dahil mayroon kang pagbabagong maramdaman. Bakit? Dahil ang hari mo ay ang bugtong at buhay na Diyos. At kapag lahat ng kabutihan na ginawa mo, sasabihin nila, bakit kaya ang bait-bait niyan? Si Elder Bong. Ano ba yan sila? Ano bang reliyon yan? Sabihin ni reliyon yan. Nasa kaharian sila ng bugtong at buhay na Diyos. Sino yung bugtong at buwan? Doon na magtatanong sila sa bugtong at buwan.
Kasi maganda yung pinapakita mo. Now, sa reliyon mga kapatid, bawal to, bawal yan. Itong gawin mo ganyan. Ha? Puro bawal. Ang sabi ng bugtod ba ni Diyos, ano sinabi niya? Umayo ka at ipangaral mo ang ebanghelyo sa buong sanlibutan. Yun ang sinabi ng ating bugtong at buhay na Diyos. Purihin ang bugtod ba ni Diyos. Mayroon siyang agenda. Ha? At ano yung agenda niya mga kapatid? Mayroon siyang mga representante. Mayroon siyang ambasador. Alam mo ibig sabihin ng ambasador? Anong ginagawa ng ambasador? Ikaw nagre-representar sa iyong bansa. Now dito makita natin, hindi ka pwede maging ambasador ng kaharian kung hindi ka nakipag-unayan sa gobyerno ng bugtong at buhay na Diyos. Kung gusto mo maging kabahagi ng kaharian ng bugtong at buhay na Diyos, ikaw ay kailangan maging mamamayan ng kaharian ng bugtong at buhay na Diyos. At kapag ikaw ay naging mamamayan, ikaw na ngayon ang magrepresenta ng kaharian ng bugtong at buhay na Diyos sa buong sanlibutan. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos.